Inflation sa bansa, humina ngayong Hulyo. Department of Health, nagbabala sa banta ng leptospirosis pagkatapos ng baha. Paano kalang ibaba sa 10 ang edad ng pananagutan, binatikos ng CWC? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakamabagal mula 2019 ang pagmahal ng produkto o serbisyo sa bansa nitong Hulyo. Mas mababa ito ng 1%. Nakatutok, Sian Bamba. Patuloy na bumagal ang pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong Hulyo. 0.9% na lang yan kumpara sa 1.4 na inflation rate noong Hulyo. At lalong malayo kumpara sa 4.4 inflation noong July 2024. Pinakamabagal yan sa halos na 6 na taon o October 2019. Ayon sa Philippine Statistic Authority o PSA, nakatulong ang mas mabagal na pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng LPG, pagkain at non-alcoholic beverage na karaniwang nasa bayarin ng mga Pilipino. Kasama sa pagkain ang bigas na bumaba ang presyo. Nakaambag raw dito ang 20 pesos na kilo ng bigas ng gobyerno para sa mga piling sektor. Ayon sa PSA, kung mababa ang inflasyon, hindi naman ito nangangahulugan na mababa na rin ang iba pang bilihin. Nananatili raw na mataas ang presyo ng manok, baboy at isda. Kamusta naman po ang mga presyo ng mga bilihin? Tumaas eh. Halos lahat na ngayon tumataas. Wala na bumababa. Ano po sa experience niyo ang mahal? Yung baboy mo mahal na. Pati manok, ang bangus, 250 na. Dati mga 120 na. Simula na rin maramdaman ang pagmahal ng gulay dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at dagat. Para sa GMA Integrated News, Sian Bamba, nakatutok 24 oras. Go! Sa pagbuba ng mga baha, maraming lugar, nagsisimula naman bukas ng tawgas ng mga tinamaan ng leptospirosis na maaaring makuha sa maruming tubig. Sa ilang ospital na ay tumakas na ang bilang ng mga pasyente na may lepto. Nakatutok, Angel Arla. 2 linggo matapos ng kabi-kabilang baha sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa dahil sa magkasunod ng epekto ng bagyo at habagat. Problema naman ngayon ang nagsisimulang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Wala pang may bigay na kabuuang bilang ang Department of Health ng mga tinamaan ng mga sakit sa ngayon. Inaasahan na raw ng mga hospital ang pagtaas ng bilang ng sakit kaya handa na sila. Staff namin aming nire-rotate para magman po ng ward. Kung mauubos po yung bed, may nakahanda kaming cut beds. Pati po ang aming hemodialysis unit, nagsa-stock up na rin kami ng supply. At Inuulit ng mga doktor ang lagi nilang paalala, may sugat o wala, basta lumusong sa baha, pumunta sa health center para makainom ng prophylaxis. Kung di kasi ito maagapan, tatamaan ng bakterya ang iyong bato, baga, tatay. Nagbabalita, Angel Arlac. Sinusulong sa Senado ang panakulang ibaba sa 10 ang edad na pwedeng panagutin sa mga karumal-dumal na krimen. Pinaligan naman yan ng Council for the Welfare of Children. Anila, hindi yan ang solusyon sa kalimitang ugat ng problema na kahirapan at problema sa pamilya. Balitang hatid ni Sian Bamba. Kamakailan ninakawan at tinatad na saksak ang isang babaeng edad 19 sa Tagum City. Nahuli na ang 4 na sospek, kabilang ang 3 minor de edad. Sa datos ng PNP, Women and Children Protection Center, sa unang 6 na buwan ng 2025, mahigit 2,200,000 ang mga kaso sangkot ang CICL o Children in Conflict with Law. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act 2006, ang mga kabataan edad 15 pababa ay walang liability o hindi maaaring ikulong. Sa ilalim naman ng Republic Act
0630. Itinakda ang 15 to 17 years old ang discernment rule o pagkaunawa sa ginawa. Paliwanag ng Council for the Welfare of Children, hindi totoong walang parusa ang mga bata sangkot sa karumal-dumal na krimen. Mandatory na ipasok ang child in conflict with the law sa Youth Care Facility o Bahay Pag-asa para matulungan ang kanyang rehabilitation, partikular sa edad na 12 hanggang 15. Nasa batas rin na sa kaso ng CICL, mamamagitan ang mga social worker ng DSWD. Dapat i-turn over sa magulang, guardian o kaanak at sasailalim sa community-based intervention program. Maliban na lang kung sa assessment ng social worker, kailangan dalhin ang bata sa youth care facility. Korte ang magdedesisyon sa ihahain na petisyon ng DSWD para sa involuntary commitment ng bata na hindi bababa sa 1 taon. Nagbabalita si Yan Bamba. Susunod, plano ng DepEd magsagawa ng makeup classes. China, iginiit ang aktibidad ng kanilang mga barko sa Kalayaan Island. Kakulangan sa silid-aralan at guro, patuloy na suliranin sa mga paaralan. Sa gitna man ng daan, mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyosan ba ako dinadala? Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta, hiwaga ng iyong tingin nang naalipin kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan sa gitna man ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamasdan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang ibig, di mabangkit na sa aking isip, ikaw lang ang nagmamarka. Kahit mabitin aking salita, matay pinupunya na, sa'yo lang magpapangkin, di pala lampasin, huwag kasanang kumawala. Di mawawala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ako'y paiikutin ng dahan-dahan sa gitna man ng daan. Di man alam ang darating sa dulo, sa gitna ng dilim, sa liwanag mo nakatingin, sa'yo nakatingin, sa'yo lang ang tingin. Di man alam ang darating sa dulo, sa gitna ng dilim, sa liwanag mo nakatingin, sa'yo nakatingin, sa'yo lang ang tingin. Gusto kita. Gusto rin kita. Magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikuti ng dahan-dahan lang sa gitna man ng daan. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikuti ng dahan-dahan lang sa gitna man ng daan.
Plano ng DepEd na magsagawa ng makeup classes dahil sa halos isang buong linggong suspension dahil sa kalamidad. Nangunguna sa balita si John Gabriel Dalagan. Gab, ano ang magiging sistema ng makeup classes? Kapag niya ng State of the Nation Address sa zona ng Pangulo noong ika-28 ng Hulyo 2025, mismo siya na nagsabi na may crisis ng edukasyon sa bansa. At sa datos ng DepEd, 90% ng mga bata ay hirap sa komprehensyon ng pag-unawa sa kanilang mga babasahin. Ngayon na din sa mathematics. Kaya inilunsad na rin ngayong araw ang Quality Basic Education Development Plan o QBED. Sa itong 10-year roadmap na layong ayusin ng sistema ng edukasyon sa bansa. Kasama na dyan ang pagdagdag ng pondo sa public at private partnership at digitalization. Kaugnay niyan, nangako rin si Pangulong Marcos sa kanyang zona na magdadagdag pa ng 40,000 na classroom ng mga laptop at internet sa lahat ng pamahalaan. Yan ang ulat ni John Gabriel Dalagan. Ay, nakapagod naman yung mga assignment. Ano nga pwede inumin? Ay, alam ko na. Titimpla ko ng kopi ko, brown coffee. Tamang tamis at tabang timpla. Tropico Brown. Ngayon, lagyan na natin ng mainit. Ay, tikman ko nga. Sarap. Naganaan na ako neto uli gumawa ng mga assignment. Iginiit ng China na naaayon sa batas ang ginawa ng Chinese vessels sa Kalayaan Island na nasa kanilang umanong jurisdiction. Nakatutok, Kent Mercado. Dito, ayon sa China, lihit mo ang mga anilay normal na aktibidad ng mga Chinese vessels doon. Taliwas yan sa arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration. Wala namang direktang pahayag ng China kaugnay ng monitor na Chinese research vessels ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Santa Ana, Cagayan na malayo sa West Philippine Sea. Ayon sa PGC, di simpleng pagdaan lamang ang ginagawa ng research vessels na posibleng nagbagsak ng underwater drones. Oh no! Ba't di niyo ako ginising? Late for school? Don't have a breakfast yet? Don't you worry, Cheese Whiz got you. Hey kids, come here, eat your breakfast.
Creamy, tasty, and yummy. Cheese Whiz is our bestie. Six o'clock, cheese o'clock. Cheese Whiz is always ready. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Martian Arlac at narito ang balita. Sa pagsisimula ng bagong taon ng pasukan, nananatiling hamon para sa Department of Education ang kakulangan ng mga silid-aralan at guro sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ilang pampublikong paaralan, umaabot sa 60 hanggang 70 estudyante ang nagsisiksikan sa isang silid, habang may mga klase namang isinasagawa sa ilalim ng mga puno o sa makeshift classrooms. Ayon sa DepEd, patuloy ang kanilang pakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang makahanap ng agarang solusyon. Kabilang ang pagpapatayo ng karagdagang gusali at pagkuha ng mas maraming guro. Dagdag pa rito, hinimok ng mga magulang at guro ang pamahalaan na unahin ang pondo para sa edukasyon upang matugunan ang malalang problema. Ako si Martian Arlac, naghuhulat para sa inyong balita. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. At ngayon ang mga balita dapat ninyong malaman. Muli, ako si Ken Mercado. Walang kinikilingan, walang Walang pinaprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Nakatutok. Tutok 24 oras.